Magandang gabi, mga taga-subaybay. Ako po si Kathleen Chan at ito ang BSN People's Voice, ang inyong sandigan sa balitang pangkalusugan. Ngayong gabi, ating tatalakayin ang pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy, isang isyong patuloy na lumalala hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Simulan natin sa ating local report mula sa Bohol, kasama si Mariel Alvarado. Magandang gabi, Mariel. Magandang gabi, Kathleen. Dito sa bayan ng Bohol, tumataas ang kaso ng maagang pagbubuntis, lalo sa mga edad 13 hanggang 17. Ayon sa local health office, tumaas ng 25% or 15% ang bilang ng mga teenage moms nitong nakaraang taon. Kasama natin ngayon si alias Mara, isa sa mga batang ina na nakaranas ng mga hamon ng maagang pagbubuntis. Mara, kamusta naging karanasan mo bilang isang batang ina? Mahirap po talaga ate eh. Naiwan ako sa school kasi wala na akong magbabantay sa baby. Minsan naiiyak na ako kasi parang wala na akong kinabukasan. Pero ginagawa ko pa rin lahat para po sa anak ko. Nakakaantig, Mara. Sa kabila ng sitwasyon, patuloy siyang lumalaban. Kasama rin natin si Dr. Francisco, isang lokal ng OB-GYN. Doktora, ano po ang epekto ng maagang pagbubuntis sa kalusugan ng kabataan? Ang teenage pregnancy ay may mataas na panganib sa anemia, birth Bukod dito, madalas din silang magkulang sa prenatal care dahil sa takot at Maraming salamat po, Dr. Balik sa iyo. Salamat, Mariel. Sa pambansang antas, patuloy na tumataas ang teenage pregnancy rate ayon sa Commission on Population and Development. Para sa kabuuang ulat, naroon si Christy Herasmia. Magandang gabi, Kathleen. Batay sa pinakahuling datos ng POPCOM, halos isa sa bawat 10 na babae sa edad 15 hanggang 19 ay nagiging ina. Kasama natin si Dr. Alipoon, isang clinical psychologist, para pag-usapan ang epekto nito sa mental health. Kadalasan, ang mga teenage mothers ay nakakaranas ng depresyon, anxiety at social stigma. Marami sa kanila ang nakakaramdam ng guilt at isolation. Kailangan nila ng support system mula sa pamilya, paaralan at komunidad. Ayon din sa mga eksperto, ang kakulangan sa sex education at access sa contraception ay mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng kaso. Balik sa iyo, Kathleen. Salamat, Christy. Sa pandaigdigang antas, hindi rin ligtas ang ibang bansa sa isyong ito. Nasa Geneva ngayon si Maureen Garcia para sa ulat. Maureen? Tama ka dyan, Kathleen. Ayon sa United Nations Population Fund o UNFPA, tinatayang 12 million girls sa buong mundo ang nabubuntis taon-taon bago mag-18 anyos. Kasama ko rito si Ms. Pia, isang kinatawan mula sa UNFPA. Ms. Pia, what is the global response on this problem? Our global goal is to ensure that every young girl has access to education and reproductive health care. We are working with governments to provide awareness programs, free counseling, and medical assistance to teenage mothers. Thank you, Ms. Pia. The UN emphasizes that addressing teenage pregnancy is not just a health issue, it's a human rights concern. Balik sa studio, Kathleen. Maraming salamat, Mariel, Chrisley at Maureen. Ang maagang pagbubuntis ay hindi lamang problema sa kabataan. Ito ay hamon ng buong lipunan. Sa pamamagitan ng edukasyon, suporta at tamang impormasyon, maaari nating bigyan ng pag-asa ang mga batang ina na bumangon at ipagpatuloy ang kanilang pangarap. Ako po si Kathleen Chan at ito ang BSN People's Voice. For the people, by choice.